Oh, kamusta kayong lahat? Ayun, 'di ba? Nandito na tayo ngayon sa PPLE Conversations. Kasama syempre yung ating mga passers ng board examination bago lang silang pasa. At for sure, meron kayong matututunan sa kanila and somehow, 'di ba, merong part ng sarili nila, 'di ba, kung paano nila nalampasan yung mga challenges na yun. Ano bang naramdaman nila? Ano bang pakiramdam kapag pumasa ka? Gaano ba ka-surreal yung feeling, 'di ba? And ito yung gusto talaga natin maramdaman din ninyo na kung kaya nila, kayang-kaya nyo rin. No, 'di ba? So ako na-excite ako para sa inyo. Sa mga nanonood ngayon sa atin sa YNP Master App, syempre, ito ay free, 'di ba? Kaya wag naman kayong mahiya. Hindi po ninyo ikamamatay kung itatag po ninyo yung mga kaibigan ninyo na nangangailangan nitong ganitong klaseng push kung paano malalampasan yung, alam mo, yung mga struggles and challenges sa pagpasa sa exam. Actually, feeling ko nga kung hindi ka man magte-take ng board examination for psychologist or psychometrician, basta magte-take ka ng exam at kailangan mo ng push, ng motivation, dito pa lamang sa ating mga psychologist, meron ka na talagang mapupulot at somehow makukuhang mga inspiration, 'di ba? Kung paano ba titingnan yung mga nangyayari sa atin. Ay nako, dahil ako ay na-excite na talaga, i-share ko din itong live natin. Siyempre sa sarili kong page. Ayan, akala ninyo kayo lang yung pwede mag-share. Ako din, mag-share din ako ng akin. Oo, share ko to sa aking page, no? So, kayo din, huwag kayo mahiya. I-share nyo rin sa mga ninyo, timeline ninyo. I-tag nyo yung mga friends ninyo nangangailangan ng help, di ba? Para kayo ay ma-inspire din kung papaano ba talaga, syempre, ipe-prepare ang sarili sa 2026. Grabe ang aga, no? Kasi 2025 pa lang. Di ba? Nasa last quarter tayo ng taon. Pero, di ba, pine-prepare na natin kayo kung paano kayo magiging ready sa susunod na taon. Kasi sobrang real lang yan. Isang pikit lang talaga yan. Magugulat ka after kumanta ni Mariah Carey, di ba? Ni Jose Marichan, nandyan na po talaga yung natin, yung board exam. Parang isang iglap lang talaga yan. Ayan. So, ito na, i-share ko na yung aking, itong natin, live natin dun sa page, no? So, para mas marami ang makapanood, mas marami din ang ma-inspire. Especially ngayon, no? Medyo bumibigat yung pakiramdam sa dami ng mga nababalitaan natin o naririnig natin sa newsfeed natin. So parang kailangan natin ng force, no, na kahit papaano matulungan tayo. Paano ba tayo talaga makakaahon or makakabangon? Ano man yung challenge natin? Somehow, syempre, connected dito sa board examination, pero pwede mo namang ma-apply, di ba? O sa mga personal po ninyong buhay. Kasi ang pinakamalaki talaga dito na pagsubok sa buhay ay bukod sa board examination ay yung mismong examination ng buhay natin. Akala ninyo nandito lang yan sa board exam. Syempre may mga life stories itong mga in-invite natin para ma-inspire kayo, no? So hindi lang siya fully nakafocus dun sa board examination. May mga din yan, no? Sharing or mga wisdom na kung saan pwede nyong ma-apply sa mga buhay ninyo. Syempre hindi tayo papayag na hindi kayo aalis dito sa ating webinar na kung saan talagang mafe-feel ninyong hindi kayo na-inspire. So, ang goal natin talaga dito ay talagang makapulot kayo. Ayun, syempre sa mga nanonood ngayon, huwag kayong mahiya na mag-comment at i-share ninyo kung kamusta na nga ba kayo. Ayan, o kaya naman, meron nang nanonood dito ngayon, nakita ko na, nanonood. O, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-hi, hello, di ba? Pwede ninyong itag yung mga friends niyo para naman makita nila. So far ngayon, mayroon ako nakikita, nag-heart, ayan. Sa Glimmer Circle, pinost na din natin tong live na to. Sa page ko, nandiyan na rin siya. So, commonly, kapag ganitong kakastart pa lang at dumadaldal ako, syempre parang hindi pa yan ganun kadami hanggang sa dadami na yan. Ayan, meron na po tayong nag-hello ngayon. Hi, Harmony Bliss. Oo. Hello, Harmony Bliss. O, kamusta? O, yun. So, taga saan ka? At kamusta ka? Yun. So, ngayon, nandito na po tayo. Yan, si Romel. Hi! Ito, chairperson ito ng diba? Hello, kamusta po? Okay naman. Thank you so much, Chair, at nandito ka. Parang recently lang nagpunta ako dun sa school nila. Ayan po, siya po yung chairperson. Ang ganda ng research conference nila sa school nila. Ayan, kamusta po? Thank you so much po, no? O Sir Romel. Ayun. Ayan, dadami na yan, no? Yung mga nanonood ngayon. And syempre, ang swerte ninyo kasi kahit after nito, pwede nyo po siyang mapanood. Diba? Meron tayong replay. Ayan, sabi ni Harmony Bliss, okay lang po.
Oo, sending virtual hugs po sa lahat with permission. Ayan, syempre thank you so much po. Ayan, maraming salamat sa sa pag-drop by. And of course, hello everyone. Ayan. So, syempre, yan, habang dumadami siya, baka kinakabahan na po yung ating mga resource person kasi syempre, kanina sabi nila kinakabahan daw siya. Sabi ko, kayang-kaya niyo po yan. Parang usap-usap lang tayo, parang mga friends lang, di ba? Oo. So, yeah, meron dito 4th year psych student daw siya, pabasbas daw. Ayan. So, syempre naman po, no, oo, babasbasan ka ng mga nanditong mga resource person natin. Sige, simulan ko na dahil medyo dumadami na yung ating mga nanonood ngayon. Sige, so, ngayon simulan natin yung conversations, wins and lessons, no? Yung ating mga guest speakers, yung mga napili po natin ay mga recent passers po na talaga naman na may inspire kayo, no? Pero bago yan, magkaroon muna tayo ng short, no? Na na parang game lang. Oo. So, i-comment ninyo yung best caption dito tapos syempre i-feature natin dito sa live natin, no? Sige. Ito yung game natin, caption this. Ito yung icebreaker lang natin, no? Ayan. So, yung mechanics natin again, magpa-flash lang tayo ng relatable na photo or nung meme, tapos ika-caption ninyo. Tapos, yon ay itatry natin na i-flash dito sa screen, no? Game. Wow, meron din ditong present, oh. Hi, Maria. Okay, sige. Ay, basta nagsabay live mo, pre, sa MPL Grand Finals. Pasensya na, basta psych to. Ayan. So, caption this. Okay. Paki-caption nga ito. Paano nyo ito ka-captionan kung bibigyan kayo ng pagkakataon? Ayan, sige nga. Paki-caption. Ano magandang caption dito? Oo, paki-caption nga. Ano yung caption dyan na feeling nyo makaka-relate yung iba? Ayun, ako siguro ang mga caption ko dyan. Ano bang caption dito? Witty caption? Funny caption? Diba? 1 cup of coffee? Ano bang? Hi po. Ano magandang caption dito? Sige, ilagay niyo lang yung caption niyo dito sa ating comment section tapos pipiliin natin later. Basta pinakita na namin yung picture ha, tapos pipili kami later. Sige, mag-participate kayo kasi ano namang malay nyo, mamaya kapag napili kayo sa magandang caption dito, 'di ba? Oo, siyempre hindi naman natin ina-announce kung ano man 'yan. Okay, caption niyo lang. So ito, nakita niyo na, pwede kayo mag-caption. Next, ito. So, caption this. Anong masasabi mo dito? Ayan. So, pag-isipan mo maigi. Kapag maganda yung caption mo, pwede nating i-flash sa screen or di natin sure kung anong po pwede, di ba? So, may nag-comment kanina dito sa isang caption. Sabi niya, coffee is life. Wow. Sabi ni Grace. Di na inapang isang tasa sa review. Oo. So, yan. Ayaw ko na. Ayan, pwede rin. Sige. Ito, how about this? Yan, yung umiiyak. O, na di natin maintindihan, di ba? So, pag-isipang maigi, anong pwedeng comment dito or magandang caption? Oo. Diba? Si Des, nandito pa si Des yung kanina, no? Sabi niya, hindi enough ang isang cup pampagising. Ayan. So, how about this one? No? Ano kaya yung caption dito? O, siguro hirap kayo, no? O kasi syempre pag mga mahilig sa memes, ang dami nating kalokohan, ang dami natin na ikakabit dyan. So, yung mga Gen Z dito naman, o pwede kayo mag-comment, no? Sige, pipili kami later on, ha? Okay, next. Caption this. Oo. Tapos sa third na slide na tayo ng no, caption. Hanggang 5 lang naman to. Tapos pipili kami mamaya kung ano yan. Paano ba to? Di ko na talaga kaya. Wow, mga ganun na. Pwede, sige. Ito, nonchalant yung itsura niya, oh. Tapos may mga nangyayari sa background, no? Sige, go. So, caption, ng pinaka-witty. Tingnan natin kung sinong mananalo. Reading question number 1 sa PA. Pwede. Sa panloob mo, ganyan itsura mo sa labas, diba? Tapos sa loob mo, ganyan. Or, sabi nga niya, ayan. Okay, next. Caption this. Ayan. Anong pwedeng ikabit dito? No? Ano nararamdaman dyan? Sige nga. Oh. Ito, sabi niya, may surprise quiz daw. Ayan. So, tingnan nga natin, mga boses sa utak ko. Diba? Ay, ang ganda ng Ang ganda ng caption na yun, Des, ha? Okay yun, Tapos isa, okay lang ako. Sa totoo lang, hindi. O, pwede rin.
So dito, nakikita niyo yung picture, di ba? Okay, so next, and pinaka-last na slide. Yeah, feeling ko dito ang daming nakaka-relate. May nakikita ako sa back end na natatawa, nangingiti. Feeling ko nakarelate yung mga passers natin dito no? Oo. Yan. So ano kaya yan? Ano kayang pwedeng i-caption dito sa parang nagdadasal at umiiyak, no? Oh, malay nyo kayo din yan kapag malapit na board exam next year, di ba? Yan, sige. So, sige, i-type nyo lang yung lahat ng mga ano ninyo. Para nag-comment, sige, ipasa nyo po ako. Sa masters mo ba yan? Good luck, ha? Ayan. So, lahat ng mga comments ninyo, sige, ilagay nyo lang dyan. Kasi mamaya, pipili kami ng mga witty captions. And then, tingnan natin kung anong meron doon. No? Oo. Awa na lang talaga. Tawan-tawa ako. Awa na lang talaga. Sa caption number 5. Sana makapasa din, Sem. Sige. Mamaya, may pipili mamaya ng mga winners, Tapos, tignan natin. Okay, so thank you. Thank you sa mga nag-share. Ayan. So, medyo madami ito, pero hanggang doon lang, no? Hindi natin hahabaan pa. So, ngayon, no, maraming salamat sa mga nag-comment, mga future psychologists, psychometricians. Ayan. For sure, yung mga memes na yan, actually, pinapractice ko lang kayo kasi pag magte-take kayo ng board examination, magiging memer ka. Alam mo yon? Para lang ma-release mo yung mismong nafe-feel mong stress, magiging memer ka talaga. I-joke mo yung sarili mo, i-joke mo halos lahat, mapapa-question ka sa sarili mo. So, lahat ng yan, mangyayari talaga siya. So, ngayon, di ko napapatagalin pa. Iniimbatahan na natin, syempre, yung ating mga resource person, no? Ayan. Sige, simulan natin. Simulan natin sa una natin na resource person. Papakilala ko silang lahat, tapos lahat sila papasok na dito sa screen, okay? Excited na ako. Game na. Game na, no? Game na. Sige. So, our first resource person, she graduated BS Psychology 2007 from Colegio de San Juan de Letran, Manila. Currently taking Masters in Community Development, yan, in the University of the Philippines, Diliman, and working as a development worker. Happily married with 3 wonderful children. So, sino siya? Siya si Miss Angel Cristobal. Palakpakan niyo naman sa comment section natin, di ba? So, bago ko siya palabasin dito sa ating screen, isunod na rin natin yung ating sumunod na resource person, no? Ayan. So, yung ating sumunod na resource person, currently working as an HR Experience Operations Manager to a multinational company. Graduate of BS Clinical Psychology sa PUP Manila. Kabatch ko yata si Rian. Yes! Oo. Magkasama pa kami sa Quiz B, no? Sa department namin. Sa PUP Psychology. Ayan. Oo. So, graduate din siya ng MA Clinical Psychology sa Far Eastern University, Manila. So, naging psychometrician siya noong 2016 and recently, passer siya na psychologist ngayong taon lamang. Ayan. Sino siya? Mahirap bigkasin yung pangalan niya. Pero wag kayong magkakamali kasi ang basa lang naman dun sa kanyang pangalan ay Lihay. Hindi Lehi, Lihay Salonga. Palakpakan din natin, no? Palakpakan din natin. Yan, ang dami. Hello din Camille Romero. Ayan. And salamat Jazz sa pag-drop by. Ayan. Ang dami-daming mga sige mamaya, no? I-shoutout ko kayo. And of course, ang pinakahuli natin, no? Na resource person din. Lahat sila inspiring. Lahat sila talaga, hino-hope ko talagang pumasa. Kasama na dito yung panghuli din natin na speaker. Alam mo, grabe. Ayoko na magsalita. Papakilala ko na. Sige. She is a passionate psychologist with a deep commitment to protecting vulnerable children, supporting their recovery from trauma, and creating a space where both children and parents feel safe in exploring their experiences and work toward meaningful change. With over a decade of experience working in adult counseling here and abroad, she is currently working at Philippine General Hospital Child Protection Unit. Sino siya? Si Miss Annalyn Lindo. Palakpakan din natin! Di ba? Maraming salamat. Ngayon,
papasukin na natin sila, no, sa ating stage. O, nawawala nga lang yung isa, no? Pero, yan, hi. Hello po, kamusta? Hi. Okay lang. Hello, sige. So, siguro pakilala ko na sila. Good evening po. Ayan. So, si Miss Angel Cristobal, yung kaninang pinakilala ko sa inyo. Tapos, si Miss Annalyn Lindo. Si Lihay, no? Kasalukuyan siyang siguro papasok, no? Nawala siya sa ating stream. Kasi ganun yung problema minsan, no? Sa mga internet connection natin, ano? Pero, siguro para magkaroon ng parang pagkakataon, yung iba dito. Ayan na, nandiyan na siya, parating na siya. Nagre-read na siya. Nagre-read. Oo. So, tingnan lang natin maigi, no? So, habang nagre-read yung kanyang camera, siguro, kamustahin ko muna kayo po, no? Ayan, nandiyan na si Lihay. Hi, Lihay! Ayan, hi! Oh, so, parang, hindi ko alam kung nakikita mo kami. So, nakikita mo siya? Okay ka ba lang? Okay ka ba? Para may delay yata si Sir Liay. Sige. So, siguro mag-start tayo kay Ma'am Angel. O, kamusta ka ba, Ma'am Angel, ngayon? Okay naman po. So, right now, meron akong, busy ako sa, dalawang part-time work ko as a development worker po. Yan. Saka sa mga cake, syempre. Oo. Thank you so much sa pag-join. Ikaw, Ma'am Ana, kamusta po? I'm very well. Thank you so much, Ma'am Rian, sa pagkakataon na to. And myself and of course yung mga resource person are very, very excited, no? Kasi napakaganda ng talakayan natin ngayong gabi na to. And enjoy, just relax po. Wow, thank you so much sa pag-ano, no? And si Sir Lihay, habang siya ay talagang sinisimulan niyang siguro technicalities ito, so mamaya tatanungin din natin siya. Pero pwede tayo mag-start siguro doon sa question, ano? Like, kasi yung unang question dito, and I think ito din yung question ng mga parang nagpe-prepare for board examination, yung question na, siguro kahit short lang, no? Like, paano mo ba ikukwento ng kaunti yung PPLE journey mo, no? Ayan, nandiyan na si Sir Lihay, no, with us. Ayan. Okay ka na? Ayan. Kamusta? Ayan, nakapasok ka na. Kailan pag-live, walang bigla ng internet. Oo, no, biglang pag nararamdaman niyang importante, saka ka mawawala, ganyan. So, kaya tama yung sabi ni Ma'am Ana, relax. Parang ganyan lang. So, siguro dito maganda tayo mag-share ng experience. Like, paano nyo ba ikukwento ng kaunti yung PPLE journey ninyo? Kasi for sure may mga kayo like mga encounters. Syempre mamaya madidiscuss natin ng konti yung mga challenges, hassles, yung mga rituals ninyo. Pero siguro very short parang sharing, paano mo titingnan yung tema nung journey mo. Kung papangalanan mo, parang kung papangalanan mo, magiging pelikula siya, parang ganyung level. Ano yung kwento ng PPLE journey mo? Yan. Siguro sa mga short sentence, para makita lang nila yung preview ng experience ninyo, no? Habang ihimayin natin later. O, siguro, simulan natin kay Sir Lihay, kasi baka kunin ka na naman, no? Kunin ka na naman mamaya. Actually, nakarelate ako kanina sa mga memes. Pero, simple word to explain kung ano yung naging experience ko. Roller coaster sa marathon. Wow. Ayun. Roller coaster tsaka marathon. Explanation. Oo. Sige, gusto mo bigyan ng konting explanation? Go. Hindi, roller coaster siya kasi minsan masaya ka, minsan malungkot ka, minsan kabado ka, minsan umiiyak ka na lang sa gilid. Then marathon siya kasi may simula din, may katapusan. Then yung katapusan na yun, pumasa tayo sa board exam. Ang ganda. Ang ganda ng sharing na yun, no? So, thank you so much doon, no? So, roller coaster at marathon. So, what about you, Ma'am Angel? Ako siguro, perfect timing. Wow. Yun siguro yung Kasi nga, kasi sinabi nyo kanina, di ba, 2007 pa ako graduate ng BS Psychology, pero ngayon lang ako nakapag-take, and yun nga, buti na lang, first take nakapasa tayo kaagad, no? So, yun, siguro talagang perfect timing lang talaga ngayon. Oh, congratulations, no? Oh, so talagang no, yun yung descriptive perfect timing. Siguro hindi mo, na-surprise ka ba dun? Oo. Oo, kasi sobrang, parang,
day 1 pa lang ayoko na. Sa pag-uwi ko, sabi ko, holo, parang ang hirap nung psych. Sabi ko, kakayanin ko ba? Tapos, hindi na ako nag-check ng mga answers, yung mga hindi na ako nag-check. Tapos, nag-focus na ako sa psych assessment. Kasi baka mamaya pag nag-check pa ako, tapos makita ko, ang dami ko palang mali, baka pa ako, lalo akong malungkot. Kaya, oo, yun. Kaya sabi ko, sige, laban lang tayo sa second day. Yeah, so thank you doon, Feeling ko nakaka-relate din yung dalawa dito, nagpangiti-ngiti. Ma'am Ana, ikaw, like, ano yung tema nung sayo? Sa akin, tulad din ni Sir Lihay, yung roller coaster. Pero during the review, siguro I will describe yung kantang Urong Sulong, Urong Sulong. Kasi it's really difficult, no? Napakahirap. Kaya this is not to discourage you, but later on maiintindihan ninyo kung bakit kailangan maintindihan niyo yung realidad, no? Para andito kami para i-inspire kayo, and at the same time we can be able to reach out, no? Kasi kailangan nating madagdagan tayo. Konti pa lang tayo mga psychologists and psychometrician. Tama. So at saka konti din yung mga kasama na doon yung mga hindi nagpa-practice, no? Sana mas dumami pa talaga yung nagpa-practice kasi mas kailangan tayo. So, maraming salamat doon sa pagbibigay ng highlight ng mismong journey ninyo. Ngayon, syempre interested yung mga nakikinig sa atin. Ano yung mga review rituals or habits na ginagawa ninyo bilang siguro pampakalma? Syempre pag psychologist ka, pampakalma, di ba? Pero kapag minsan talaga walang-wala na talaga, yung stress mo sobrang tindi na, pampaswerte. Napaka-scientific ng question, no? Pampaswerte talaga. So, bago mag-review, baka may mga rituals kayo na baka makarelate din sa iba or So, kahit sino pwede mag-start? Anyone? Sige po, ako na lamang po muna. Bago ako mag-start ng review, hindi I have to condition myself. So, nakikinig ako ng mga Christian songs, and also yung mga classical music. Iniiwasan kong makinig ng mga marurupok na music. Alam mo yung mga OPM, kasi talagang bibigat yung damdamin ko. So normally I really have to pray. And at the same time, importante yung meron akong routine. Tawag ko dito, review, kape, dasal, repeat. Review, kape, dasal, repeat. So yun yung naging routine ko. And at the same time, kailangan maganda ako. Kailangan hindi magulo yung table ko kasi otherwise naaapektuhan din yung aking mental health, hindi ako makapag-focus. And then yung cup sa kape, ewan ko lang it works on me, pero isang kape lang yung iniinuman ko. I mean, yun yung ginagamit ko. And para ma-motivate ako lagi, meron akong sticky notes sa laptop computer ko. Nakalagay lang doon, kaya mo yan. Okay? And then at the same time, yung score na iniisip ko na I wanted it na ito yung makuha kong score, nakalagay dyan para mamamanifest ko na siya. Ayun. Wow, nice. Thank you so much po dun sa pag-share. Gusto ko parang dasal, tama ba? Review. Review, dasal. Dasal, kape, repeat. Yeah, I'm sorry. Review, tama, ano ba nakalagay? Review, kape, dasal, repeat. Repeat, ayun. So, para hindi nila makalimutan. So, Miss Angel? Sige, ako po same kami ni Ma'am, no, na prayer din talaga. Tapos lagi akong Lord, thy will be done. Kung talagang kaloob niyo po na makapasa ako, ibibigay niyo to sa akin, no. So, yun po siguro yung sa ritual. Tapos yung habit po, ito, bitbit ko siya ngayon. Mga index cards. Colorful index cards per subject. Yan. Tapos bit-bit ko siya lagi. Tapos pag may time ako, paulit-ulit ko lang siya. Hindi naman talaga minememorize, no? So, basta binabasa ko lang siya para eventually ma-retain siya sa sa utak ko. Yun lang po. Thank you, no? O nga, no, yung ganyan, minsan parang hindi natin napapansin. Napakasimple lang yan, nagdadala ka. Kasi totoo naman minsan sa trabaho, kunwari,
wala kang ginagawa, basa-basahin mo lang hanggang sa, alam mo yun, maging bahagi na siya ng sistema mo, di ba? Mapanaginipan mo, why not, di ba? So, ganun, di ba? Kasi ako dati nagre-review ganun din. Ikaw, how about Sir Lihay? Ano yung sa'yo? Ako, kabaliktaran ako ni ma'am. Pag pinakikinggan ko yung mga OPM na medyo nakaka-trigger, paborito ko kanta yung kay Ben and Ben, yung Susi. Kasi line doon na, balikan kung bakit ka nagsimula. Susi. Na-demotivate ako. So, tuwing pinakikinggan ko siya, okay. Ito yung dahilan kung bakit ako nag-take ng board exam na to. And ito yung dahilan kung bakit kailangan ko magpatuloy. Kasi aminin natin no, na pagka nagre-review tayo, biglang may papasok na trabaho, tapos ang mangyayari, makakalimutan mo na mag-review, tuloy-tuloy ka na lang sa trabaho. Kaya madalas, ang ginagawa ko din is, hindi ako sa bahay nagre-review. Pumupunta ako sa coffee shop. Then yung coffee shop na yon, even until pagtatapos ko ng review, doon talaga ako sa coffee shop na yon. Doon yun sa may SM San Lazaro na yun. Okay. Kasi para lang maiba yung ambience, then malam ko, pati na okay, eto, nandito ako sa coffee shop na to review. Hindi siya isang lugar ko sa nagtatrabaho ako. And yun, isa din bagay, magpipray ka. Lalo na pag umiiyak na ako, napo-frustrate na ako, pray ako. Uy, thank you. Alam niyo, na-appreciate ko yung mga sharing niyo. Like, ikaw, Sir Lihay, thank you for normalizing yung conversation na, syempre, di ba, may mga time na nahihiya yung mga guys na parang ilabas nila yung emotions nila. So, kung psych major ka, hindi ka dapat nahihiya na parang i-confront yung feeling mo. So, kitang-kita naman dito sa conversation na to, di ba, si Sir Lihay, nahayaan niya sarili niyang ma-feel yung dapat niyang ma-feel. Napaka-powerful pala talaga ng prayers, no? Based ito sa ating mga resource person ngayon. So, hanapin niyo rin yung routine na makakatulong sa inyo. May music, di ba? Pwedeng different type of music. Nakita natin, narinig natin, magkaiba ng type of music sina Ma'am Ana. Hanapin niyo din yung sa inyo. Kung gusto niyo ba metal, go lang, di ba? Kakakan tayo bago mag-exam. Di ba? So, pwede din yun. At saka yung mga usual na, gusto ko yung na-mention pala about sa space. Totoo yun eh. Lalo pag self-paced, ako dati parang, dahil nga nagtatrabaho ako, pag nakauwi na ako sa bahay, antok na ako, wala na akong gana. Kaya tulad mo, medyo mahal nga lang kasi pupunta pa ako sa coffee shop. Pero helpful siya kasi nandun yung feeling na, hala, gumastos ako, kailangan ko itong panindigan. May ganon. So ganon siya sa akin. Tsaka, parang kahit pa paano, ang ginagawa ko, binili ko yung oras ko, parang ganon ko siya feel. So magbabasa ako. So pag nandun ako, may separate ako space, sure ako na parang wala ako sa bahay, wala din ako sa trabaho. So ibig sabihin, time ko talaga to review. So kung hindi nyo kaya yung pupunta kayo sa coffee shop, pwedeng designated place talaga sa bahay na sure kang na-ignite yung mismo pagre-review mo. Ganyan. So thank you so much. So, napakagandang mga tips. Iba-iba, sari-saring mga tips, di ba? Para pampaswerte, tsaka pampakalma na rin bago mag-review. Ngayon, siguro palalimin pa natin ng konti yung discussion natin. Siyempre, nandito yung hindi naman laging masaya, di ba? Sabi nga natin, nakaka-stress. So, dito na ngayon papasok yung ano yung biggest na hassle o kaya naman challenges na hinarap mo. Oo. And siguro, paano mo siya nasolusyonan? Siguro dito mag-start naman tayo kay Ma'am Angel, no? Oo. Sige po. Ako siguro, isa sa mga biggest challenge ko kasi since ako tatlo yung anak ko, tapos syempre tas 2 yung part-time jobs ko, so ang dami ko talagang ginagawa. So schedule pa lang challenge na talaga siya sa akin. So what I did, minsan pag nakakagising ng maaga, tumatakbo ko dito sa amin malapit, so ginagawa ko siyang podcast. Tapos kapag nasa biyahe ako, ginagawa ko rin siyang podcast. Yan, pag maghahatid ng mga bata, sundo, ganyan. Tapos, ang free time ko lang talaga. Pag nahatid ko na sila sa school, sa therapy, or kung sa gymnastics class, ganyan. So, yun lang yung talagang free time ko. Doon ako pupunta sa coffee shop. Yan, hindi ako nagko-coffee dati, pero dahil pamula nung mag-take na ako ng board exam, napapakape ako. Ayun, so, yan, nagpupunta din ako sa mga coffee shop para talagang maano ko na, review time na. Tapos yun, minsan since, work from home yung 2 part-time jobs ko. So, ang hirap minsan kapag
na ang dami ng kailangang i-submit. So, yun nga, minsan natatabunan na ng trabaho, no? So, yun, kailangan mo talagang maghanap ng oras. Yun talaga, yung time talaga para i-dedicate sa pagre-review. Yun. Saka siguro nakadagdag pa na parang 18 years since nung graduate ako ng college. So, ang dami ko nang hindi alam. Or baka dati na-discuss, hindi ko na maalala. Syempre, mom brain, di ba? So, ayun. So, yung memorization, napakahirap sa akin. So, ang ginawa ko, inintindi ko talaga yung mga konsepto. Hindi ko siya minemorize. Kaya feeling ko ang bagal ko. Minsan pag nangangamusta si Miss Rian, kamusta na kayo, saan na kayo, ganyan. Yung ibang mga kunyari nakadalawang subjects or 3 subjects na sila. Ako parang isa pa lang, ang bagal ko. Feeling ko ang bagal ko. Kasi talagang ninanamnam ko. Kasi nga, hindi ako parang nahihirapan ako mag-memorize. So, yun na lang yung yung ginagawa ko. Iniintindi ko siya hanggang pag talagang intindido ko na, saka ako nag-move dun sa susunod na topic or concept. Yun lang po. Wow, thank you. Slow progress is still progress. Parang ganyan, di ba? Kaya talaga kanya-kanya tayo ng pacing. Sa mga hindi nagtatanong, nagsasabi niya na parang podcast kasi nga naka-self-paced learning kami sa YP Master App. So, pwede mo siya marinig kahit nasan ka. So, helpful din talaga siya na parang paulit-ulit mo siyang naririnig. And okay yung audio quality kasi tsaka video quality, no? Mm-mm. So, iba rin talaga kapag, syempre, nandun na yung mismong material, mas madali para sa'yo. Pero I think malaking power dito yung commitment mo. Kasi, syempre, kahit ano naman yung meron dyan sa material, kung hindi mo rin talaga kinukommit yung sarili mo, no? So, ang galing mo na meron kang 3 kids and then na-manage mo siya. Kaya talagang fit talaga sa'yo yung mismong, siguro yung program. Kaya rin ganun, Pero feeling ko yung commitment mo din talaga knowing na hindi ka nagpadaig dun sa feeling na, syempre yung feeling mo baka nahuhuli ka. Pag nadaig ka nun, mahirap, di ba? So, napaka-powerful nun, especially sa mga nakikinig ngayon na baka nahuli na sila, ayaw na nila mag-take kasi baka isipin nila, tumanda na sila or parang mom na sila, bakit pa ako magte-take, no? So, napaka-powerful nun, no? Thank you. Representation. Ganyan ng mga nagwo-work na working moms. Ayan, sige. So, how about you, Sir Lihay? Siguro similar kayo mo na mahirap talaga pagka nag-work ka then doing the review. Siguro isa sa mga challenge ko talaga is yung magiging consistent. Actually, yung sa calendar ko, nakaset na dyan ko ano yung topic ko, ano yung chapter na papanoorin ko, mabasahin ko. Then at the end of the day, pag may pumasok ng trabaho, hindi ko na siya magagawa. So, ang next ko na nun is, anong gawin ko kinabukasan? Idadagdag ko ba yung subject na yun, yung chapter na yun, or imumove ko na lang yung calendar ko to the point na hindi ko na siya nagagawa din minsan. So, ang hirap lang talaga maging consistent, lalo na pagka nagtatrabaho pa. Then nakaka-overwhelm din talaga, lalo na pag nakikita mo yung ibang mga kasabayan na nagre-review is, nandun na sila, parang patapos na sila samantalang ikaw, nasa gitna ka pa lang. Kaya napakahalaga din talaga na meron kang accountability partner. So, yun yung isa sa mga naging sandigan ko during the review na, hey, chapter ka na, okay, hindi mo ba naiintindihan yung part na to? Okay, pag-usapan natin siya. Ayun, madalas online kami, then ayun nga, dahil doon ako nagre-review sa coffee shop, sila mismo nagtatanong po bakit dito pa ka umuwi, anong oras ka umuwi. Kasi minsan, nagtatapos kami, mga 11 or magto-12 p.m. na. Then sabihin na, okay, tapusin na natin kasi si Lihay, uwi pa yan sa kanila. Ayun. Pero yun, maganda na yun nga, number 1 is, kasi talaga yung oras, maintaining consistency, wag kang susunod. And number 2, mahalaga na magkaroon ka ng accountability partner kasi sila okay, itong chapter ka na ito yung mga dapat mong i-take, then yung accountability partner mo, sila yung tutulong sa'yo pag may hindi ka naiintindihan na part. Wait lang. Napakaganda nun, So, yung accountability body, yun yung importante doon. Kasi syempre parang meron kang somehow na taga-push sa'yo kung sakali na nadadown ka na. Di ba? Mga ganun siya. So, thank you doon sa pag-remind. Kasi usually, walang mga ganun yung iba. Kapag sa online, parang hindi nila nakikita yung power ng may taong, alam mo yung taga-monitor mo,
O kaya naman somehow, hindi man taga-monitor, but alam mo, kasagutan, parang nung college, di ba, kapag may classmate ka na matalino, o kaya talagang mahilig mag-aral, naengganyo ka din na parang, uy, mag-aral ka na din, ganyan. Nang hindi ka talaga totally naman pinipressure, but more of na-encourage ka or na-motivate ka, na hindi ka huli. Ayan. Siguro, yan, si Ma'am Ana, ano naman yung sa'yo, Ma'am Ana? Oo. Feeling ko noon habang nagre-review ako, merong staring contest. Alam mo yung halimbawa ito yung aking nire-review, nakatingin lang ako sa kanya ng matagal na panahon na blanco yung isip ko. No? May mga pagkakataon na nabe-burn out ako sa pagre-review. I have to be honest with you. Tapos yung self-doubt na kakayanin ko ba to? Kasi it will take a lot of responsibility din, no? So, I really have to listen to my body. Kapag halimbawa nagre-review ako tapos wala talagang pumapasok sa utak ko, then kailangan lumabas ako ng bahay, maglakad. And then normally nagre-review ako hindi sa bahay kasi hindi ko maintindihan kung kailan magre-review ako. Yung kapitbahay namin nagpapagawa ng bahay, nagpupukpukan. Tapos so normally nandun ako sa alam niyo ba yung National Library, yung mga kabataan natin ngayon na napasok niyo na ba yan sa Meluneta, merong National Library. So doon ako nagre-review talaga. Talagang feeling ko estudyante ako. And then at the same time, importante, yung wala kang excuses, no? Kasi pagod ako, kasi ang dami-daming trabaho. You really have to tanggalin sa mindset yung mga excuses. At ang pinakamahalaga, yung meron tayong timetable sa pag-aaral. Kasi ito yung naging mapa ko para at least hindi alam ko kung saan ako nag-stop, kung ano yung mga hahabuling kong mga subjects na hindi ko pa natututunan gano. At tama din yung sinabi ni Sir Lihay, yung consistency. Kasi merong importante talaga yung consistent ka. Dahil kapag wala kang structure sa pagre-review, ang mangyayari niyan, ito yung normal sinasabi ko sa sarili ko, asa ka na lang pag motivated na ako. Ang problema, kailan darating yung motivated na yon? Kailan ka magiging energetic sa pagre-review? So, ang masasabi ko lang talaga sa mga magre-review ngayon, umpisahan nyo na, ngayon pa lang, para hindi kayong magka-cram. At ito yung strategy na very sa akin, very important. Hindi ko alam kung paano yung magiging strategy ninyo. Pero ang ginawa ko, yung pagre-review ko, nag-start ako ng September 2024, no? So, ang ginawa ko, 2 buwan sa abnormal psych, puro sa abnormal psych lahat yan. Again, 2 buwan sa TOP. Inuna ko yung TOP. 2 months din yan. And then, inangkla ko yung theories and, yung advanced counseling and psychotherapy. Kasi magka-angkla yung TOP eh. So, hinuli ko yung psychological assessment. Kasi alam niyo na medyo tumatanda na. Itong psychological assessment, guys, you will feel it. At gusto ko damahin nyo talaga yung psychological assessment. Ngayon pa lang, damahin nyo na siya. So, yun yung ginawa ko. Tapos towards the end, siguro pag meron pa akong mga 4th months noon, yun puros test. Yan, yung sa millennial YMP apps. Exam. No? Kasi doon ko nare-retain yung mga ni-review ko, no? And then at the same time, ito sasabihin ko na yung technique ko. Kaibiganin niyo si ChatGPT. Kasi mapapadali yung buhay ninyo. Meron kasing, ang way ko kasi, andyan yung magbabasa ako, tapos makikinig ako ng mga international videos about abnormal psychology. Tapos psychological assessment, may mga yan, yung kay Ma'am Rian, meron siyang mga explanation about psychological assessment. And then after that, pag hindi ko talaga siya maintindihan, best friend ko si ChatGPT.
Tapos tinutulungan din niya ako ng mga mnemonics, no? Para madaling maintindihan. Kaya you really have to use this mga resources na to para ang goal lang kasi natin ay pumasa sa board exam, no? Kaya and then at the same time yung dasal, wag niyo tatanggalin 'yan sa ritual ninyo at every time na kayo ay nagre-review, no? Yun lang po. Ayun, maraming salamat doon sa mga mga secrets na i-share para sa ating mga mag-aaral. Kasi totoo naman talaga, maraming mga tools na pwedeng gamitin para mas mapadali yung ating pagre-review. And the more na marami tayong ginagamit na reviewers at materials, mas maganda. Kung ikaw yung type of person na hindi mabilis na malito. Kaya nga maganda din yung na-mention kanina na parang nilalatag mo yung timetable, kasama doon yung talagang pagpaplano, alin dito yung pinakagagamitin mo para hindi ka totally malito. Kasi kapag sobrang dami din naman ng materials, baka malunod ka, di mo na alam kung anong sisimulan. So kaya importante yung napaprioritize mo, ano yung mga references, ano yung secondary, ano yung primary, at ano talagang pinaka-feeling mo mas mag-a-align sa'yo. Kasi iba-iba talaga tayo ng approach. Ayun, siguro, ito na yung siguro dalawang tanong na natitira. And I think, marami din syempre yung nakakaramdam nito, no? Kasi syempre ito yung mahirap sa board examination, 50-50 siya eh, 'di ba? 50-50 siya. So, pagsasamahin ko yung dalawang tanong dito sa isang tanong na to. So, dalawa siya na para pinagsama. Syempre may point na mawawalan tayo ng motivation kapag nagre-review tayo, 'di ba? Tapos nandito din minsan yung 50-50 nga siya, walang guarantee yung lahat ng efforts natin kung minsan. So, paano nyo at some point, nababalik yung motivation ninyo. At the same time, nandito din yung pakiramdam na alam mo hindi guarantee yung results na yung lahat ng effort mo, walang guarantee doon. Pero paano mo nagawa na magpatuloy? Despite na minsan nawawalan ka ng motivation, di ba? Tapos walang guarantee yung lahat ng effort natin, di ba? Ayun. So siguro pwede natin simulan dito kaya dahil kakatapos lang ni Ma'am Ana, Sir Lihay naman, ayan. Okay. Katulad yung sinabi ko kanina, pinakikinggan ko nga yung sisino ko nun din pag nag-demotivate na. Then, sa totoo lang, mahirap talaga. Tulad yung sinabi ko, yung lalabas sa examination. Meron, dumating ako sa point na parang sinabi ko sa sarili ko, ano ba yung dapat ko review? Ano pa kaya yung mga possible ng sa board exam? Nagkaroon ako ng ganung klaseng thinking. Then, to the point na sobrang dami ko ng sources na kinuha, dami kong din-download, ang daming groups ako sinalikan. Then, tulad yung sinabi ni Ria, ma-overwhelm, malulunod ka talaga kung ano yung unang-unang babasahin mo or unang mong ititake. Ayun. So, ang ginawa ko, nung medyo na-overwhelm na ako, nag-focus ako sa isang libro at isang subject. Then, sinamaris ko siya, gumawa ko ng mga notes from it, gumawa ko ng review from it. Then, nung matapos ko siyang gawin, doon ako nagdagdag ng mga sources na wala sa libro. Ginamit ko rin yung YMP app. Like, for example, yung kay Carl yung dito na yung example. Pero ito, yung concept of entropy, equivalency, wala dun yung kay Feist and Feist. So, dahil wala siya doon, dinagdag ko siya sa reviewer ko. And sa ibang review center, kasi ibang review center din na, sa pre-boards nila, nandun yung mga topics na yun. So sabi ko, okay, alam ko to. Which is, maaaring yun iba, ayun. Then, nung dumating din yung point na yung huling-huling mga buwan bago yung board examination, nag-focus na ako dun sa POS. Kasi technically, yung exam natin, nakafocus siya kung ano yung doon sa POS is nasunod. Like for example, yung sa Advanced Abnormal Psychology, ang alam ko, hindi kasama yung paraphilia. Pero parang 3 tanong doon sa board exam ay tungkol sa paraphilia. Then doon sa Advanced Theories of Personality, ito naman sinabi naman may globalization. Pero yun, bukod sa globalization, nandun din yung concept na yung pero karamihan ng mga tanong doon sa board exam is tungkol sa globalization, sa application sa sinabi ko nga after nung subject eh, parang dapat binago na nila yung pangalan nung subject, hindi na dapat to Advanced Theories of Personality.
dapat ginawa nilang globalization applied to TOP. Kasi parang ganun din. So, ayun no, doon ko mas na-realize na hindi mo kontrolado kung ano yung mga lalabas dun sa exam. Kontrolado mo kung paano mo siya pagkakandaan at kung paano mo haharapin yung result ng exam na yon. Tama. So, very helpful yun, no? Kasi at least malalaman nila na wala talaga, hindi mo mapipredict. No? Pero, yun, paano ka lang talaga magre-respond? And napaka-helpful nung na-mention mo na mas magandang material, marami kang materials na nagagamit din at talagang suitable sa kung paano mo na intindihan yung mismong subject, no? Ayan. So, Ma'am Angel? Ako po, meron kasi akong prayer booklet, no? Tapos nakalagay dun yung goals ko for the year. So, yun, syempre, lagi ko siyang dinadasal. So, lagi ko nakikita na kailangan ko maging RPM ng 2025. So, siguro doon, yun yung motivate sa akin na magpatuloy na nakalagay yun sa goals mo for this year, do. Tapos pinagdadasal mo siya. So, dapat maano mo siya, ma-attain mo siya, no? Especially kung aligned yun sa gusto, kung ano yung gusto ng mangyari ni Lord sa akin. So, yun po yung Tapos, naalala ko, sabi kasi ng husband ko nga na never mong mararamdaman na ready ka na for the board exam. 'Di ba? Lagi mong mararamdaman na, shucks, parang kulang pa, ganyan. Tapos, lagi ko sinasabi sa kanya na, syempre pag nagma-mock boards, no, parang, hala, ang dami ko pa palang hindi alam, ang dami ko pang ganyan. So sabi niya, relax ka lang, palagi mo mararamdaman yan. Never mo mararamdaman na ready na ako, pero kailangan mong harapin. Pagdating ng araw na yon, magtiwala ka, magiging ready ka. Yun, kasi ginawa mo naman lahat ng efforts na kaya mo eh. So, yun lang po yung Maraming salamat. Maganda yon, yung reminder na anytime, di ka talaga maging ready. Kahit pa pinrepare mo sarili mo, iba yung gulat factor kapag nandun ka na. Ayan. Siguro, hindi pala last question. Meron pa pala tayong few questions lang. Like, siguro yung pinaka-realization nyo lang, pinakamalalim na realization habang pinaghahandaan yung lisensya. So, tapos, yun, I think yung pinakamalalim. Tapos yung last two questions na lang after that. So, siguro, ano yung pinakamalalim na realization? Kasi di ba, grabe din yung board exam. Talagang mapapatanong ka sa existence mo. Diba? So, ano yung malalim na realization mo habang nagtitake? Siguro ka, Ma'am Ana? Go. Yeah. Actually, napakaganda niyang questions mo na yan, no? Unang-una, napakahirap tanggapin na, alam mo yung you gave all, lahat, you sacrifices a lot, even with the relationship of your family, kasi talagang magbabago yung dynamics eh. Nandun yung wala ka ng time sa kanila, kasi unahin mo talaga yung pag-aaral mo. And then at the same time, magastos, no? Talagang andyan yung ang dami-daming gagawin, lalabas ka, hindi pwedeng wala kang pera. That's why you really have to invest. Now, natutunan ko yung konsepto ng grace, no? Na you really have to accept whatever things na ibibigay sa'yo ng Panginoon Diyos. Now, I realized this when this happened to me last 2024. Unfortunately, I did not pass yung pinaka-first board exam ko sa psychologist, no? As a psychologist. So, alam mo yung feeling na naiwanan ka. Nandun merong kaming chat group na YMP na para akong kinakain ng kumunoy. Na yung mga classmates mo sa review, sa YMP, lahat sila, nakapasa ako. And then they're talking about yung process sa oath-taking, no? And then they're discussing kung paano yung pagkuha ng lisensya, ano yung mga requirements. And for me, again, parang it really hit me so hard. And that's why napaka-buti talaga ng Panginoong Diyos. Kasi yung time na yon, examination, I think August 23 and 24, Ma'am Rian, right? Tapos on the 25th of August, graduation namin ng MA sa De La Salle. So, napakasakit noon kasi nagdidiwang yung mga nag-take, nakapasa. And then for me, although I take it as a very lovely experience and kasi gagraduate ako and kasama ko yung mga family ko, kaya lang, there is a void in my heart
So siguro after few days, I received a text message from Ma'am Rian. Doon ako nabuhayan. Kasi sabi ko, alam mo yung nakakahiya talaga na nag-fail ka. Tapos nabuhayan ako noon kasi sabi nga ni Ma'am Rian, laban ulit, no? Saan mag-meet tayo and then sige magre-review tayo. And the time, syempre, in denial pa ako. Parang andun pa talaga yung feeling na pain. So, nagpahinga muna ako ng mga a few weeks. And then I started to take my review. Ano lang, unti-unti, binalikan ko ulit yung mga notes ko. So, September 2024, bumalik ako sa pagre-review. Now, ito yung kagandahan din, but I don't encourage you na bumaksa kayo. Kailangan take one lang, ha? Nakita ko yung way of questions, no? Especially sa abnormal psych, tapos sa TOP, and then yung ethics. Guys, you really have to, isa sa puso ninyo yung ethics kasi yun yung gagawin natin later on. And then napakaraming wordings, but then you just have to take the keywords nung ethics para maintindihan ninyo kasi marami kayong you don't really have to memorize, but isa sa puso at isa sa utak natin yon, no? So yeah, yung pag-fail, that became my motivation. Naging motivation ko siya to fight again kasi sabi ko, total meron akong 1 taon, no? Ito na yung pagkakataon ko na ang pagkakamali ko lang kasi nung time na yon, 3 months lang akong nag-review. And I'm going to tell you honestly, 3 months is not enough for your review. Minimum 6 na buwan yan. Yung 6 na buwan na nga yan, nagkakaram na kayo eh. Kaya I'm very grateful kay Ma'am Rian na binuksan niya na itong conversation na to. Para ngayon pa lang, isipin niyo na, what's your really plan? Ano ba talaga yung gusto niyo? Kasi dapat motivated kayo, gumagawa kayo ng action, and then at the same time, yung support ng family nandyan, and then yung Panginoong Diyos. So, you really have to make a decision na kung ano yung gusto nyong tahakin. Pero what I'm going to tell you, hindi kayo dinala dito para lang, eme lang, feeling lang na mag-take lang kayo ng psychology or ng psychometrician board exam. Kasi napakahirap talaga ng you have to take your bachelor's degree, you have to finish your master's degree. Tapos, ang mangyayari niyan, yung thesis, yung internship. Kaya, sabi ko, there's no point na mag-uurong sulong ako. Kailangan talaga harapin ko na to. Kahit na unti-unti lang na pagre-review, gagawin ko yan hanggang sa makatapos ako ng 1 taon. So, yeah, Ma'am Rian, thank you again. Na ikaw yung nagtanggal sa akin ng anxiety at that time na lumaban ulit. Marami pong salamat again. Thank you din po. Kasi syempre, malaking commitment nyo doon ay ikaw pa rin. Diba? Ako naniniwala ako parang syempre tayo parang magkakasama lang naman tayo dito, diba? Pero iba talaga kapag syempre papakita mo yung suporta, pero nasa sayo talaga din yun eh. Malaking effort na ay sayo. Kaya sobrang proud ako sayo. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. It's yun nga yung roller coaster, no? Kaya and what I'm going to say is yung support ng family and friends, napaka-importante talaga niyan. Umiyak kayo, no? And then sometimes yung words is not enough. But at the end of the battle ninyo, ito yung kailangan ninyong you have to win, your battle. And then yung mindset talaga, it's really important na you really have to discipline yourself kung gusto mo talaga na makapasa sa board exam. Yes. Maraming salamat sa sharing. At saka yung sa talaga makatotohanan realization na talagang kailangan ng lahat. Alam niyo, kaya din ako proud kay Ma'am Ana. Proud naman ako sa lahat, pero proud ako kay Ma'am Ana kasi one time, nag-join ako ng event.
Tapos, nagbukas ako ng parang notes or parang isang program. Yung na yun, conference na yun ay para sa bata. Tama ba yun? Para sa bata yata. Yung para sa bata. Yeah. Ako para sa bata. Tapos isa ako sa research person, nandun yung Google, nandun ako, tsaka UNICEF ata yung nirepresent ko at that time. Tapos may isa pa yung mga kabataan. Tapos nakita ko si Ana dito. So, nakita ko si Ana dun sa mismong isa sa mga program, isa siya dun sa mga bumubuo noon, parang ganon. Tapos nakita ko siya na proud ako. Tapos yun yung taon na, na parang kailangan mo mag-retake, di ba? Parang nag-hibernate ka noon. So naalala kita, kasi nakita kita. Tapos nandun yung feeling ko na sabi ko, kaya din talaga gusto ko siya talaga na bumalik. Kasi nandun yung pakiramdam ko na, nandito kailangan ka ng mga bata, kailangan ka ng mga kababaihan, kasi yung ina-advocate niya. Sabi ko, sobrang kailangan siya. So feeling ko parang, lang yun, no? Parang hindi lang yun yung timing. Sabi nga ni Angel, ganun, yung description niya, perfect timing. Sabi ni Sir Lihay ay yung roller coaster. So parang feeling ko at the time, baka hindi lang talaga timing at the time, pero niniwala ko na kailangan siya. Kasi nung nakita ko, sabi ko, ito feeling ko tong tao na to, ang laki na magiging contribution na lalo kapag nandun na talaga sa kanya yung mismong license. Mas marami siyang matutulungan. So yun, so gusto ko lang i-share kasi kaya proud na proud ako kasi ayun na siya, binigay talaga. Pinagtrabahuhan niya. Diba? Kaya I'm proud of you. Thank you so much, Ma'am Rian. And thank you kay Ma'am Grace. No, ito talaga yung tumulong sa akin, no? Thank you so much. Ayan. So, thank you po doon. And then, Angel, ikaw naman. Ako siguro yung pinaka-realization ko, yung plasticity ng tao, no? Na parang, kasi hindi na ako nag-aaral 'di ba? Ang pinaka-review ko ay review ng mga lessons ng mga anak ko. Yung para, 'di ba? Yung gagawa ka ng reviewer nila, ng pag sa periodical, ganyan, no? So, yun na yung pinaka-aral ko. Tapos, pag iniisip ko, parang, kaya ko pa ba? Ang tanda ko na. Tapos, syempre, ang tagal na nga nung mga pinag-aralan ko, no? Pero, tayo lang pala yung nagpuput ng limitation sa mga sarili natin. Wala talagang limitation. Hindi porket matanda ka na, hindi ka na capable na matuto. Na kaya pala nating i-push pa yung mga sarili natin, no? Sa sobrang ginanahan ako mag-aral, kaya nga ako nag-masters pa ngayon, 'di ba? So parang ayun lang, parang sabi ko, ako lang pala yung naglilimita na hindi, ito na lang ako, focus na lang ako sa mga anak ko, focus na lang ako dito sa ginagawa ko, ganyan. Pero kailangan talaga nating mag-upskill and lahat tayo may kakayahan. Walang edad. So, para dun sa mga yung mga nagdadalawang isip kasi matanda na sila or 'di ba, ilang years, 10 years, 12 years, ako 18 years bago ako nag-take. So, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi kaya natin. Talagang sabi nga yung motivation mawawala, no, pero yung disiplina na kailangan mong sundin yung ginawa mong schedule or routine at yung patuloy, no, yung pagpapatuloy ng pag-aaral. Yun lang, kaya natin yan. Thank you so much, no. Sobrang ang ganda noon, no, yung parang minsan tayo lang pa yung naglilimit sa sarili natin. 'Di ba? Yung mga boses na pinapakinggan natin, mamaya ito yung mga boses na parang pumipigil sa atin na naririnig natin dun sa mga tao sa labas, 'di ba? Parang mga expectations, ganyan. Pero kapag binasag mo siya, masasabi mo na may kaya ka talagang gawin. And sobrang ganda nung inspiring nung sinabi mo na kaya natin, walang pinipiling edad. Oh, grabe. Power niyo naman. So, Sir Lihay, ayan. Ano yung sa'yo? Sa akin naman, mahalaga na i-apply natin yung mga natututunan natin sa sarili mismo natin. Lalo na yung emotional resilience sa yung empathy. Kasi minsan, napaka-critical natin sa sarili natin to the point na pinipersecute natin even yung sarili natin. So, talaga yung emosyon natin, papakinggan natin siya kapag napapagod na tayo, magpahinga tayo. Kasi sa pahinga, mula nga sa word na hinga, okay, doon tayo makakahinga, doon tayo makakakuha ng mga panibagong hangin, mas lalo tayo mamomotivate. So, kung kailangan magpahinga. At kung handa nang sumabak uli, sumabak na. Oh, thank you so much. Doon sa reminder na importante yung self-care, especially sa review.
At wag magmukmok kung kunwari mababa ang scores. Hindi pa yan yung final scores ninyo, di ba? May times, mababa ka sa mga drills, pero mataas pala yung magiging score mo sa board exam. And maganda yung realistic sana ng mga tinitake natin ng mga exams, no? Yung hindi masyadong pinapahirapan yung sarili kasi minsan yun yung nagkakos kung bakit in-overthink natin yung mga questions. Kaya better din na may tinitimpla natin yung mga tinitake natin na drills. Yun yung lagi ko ding nire-remind kapag mga nagko-coach din kami na wag ino-overthink yung mga questions kung minsan. Kasi minsan given na talaga siya. Kailangan lang analyze mo maigi pagdating dun sa STEM, no? Pero sobrang sobrang relate kasi talagang bilang psychologist, kung, 'di ba, tutulong tayo sa kapwa natin, dapat ina-apply din natin sa sarili natin. So, pag magte-take ka talaga ng board exam, yung mindset mo, parang for formality na lang tong board examination na to kasi ginagawa ko naman na siya lagi, parang ganyan, no? So, apply natin sa sarili natin. Yan. Napakagandang reminder, no? Napakabalanse ng mga sharing ninyo ngayong gabi at na-inspire ulit ako, Oo. So, ayan naman. Siguro ito, second to the last na question. Syempre, nalaman niyo na yung mismong results, di ba? Paano niyo sinelebrate? Nang-ingest na ako. Paano niyo na-celebrate siya? Syempre, at saka nung nalaman niyo yung results, nasan kayo niya? Nahulog ba kayo? Ano ba nangyari? Nasa kama ba kayo nung na-receive yan? Nasa labas ba kayo? Paano niyo sinelebrate? Paano niyo rin nalaman? Yan. Siguro, Ma'am Angel? Sige. Ako, nasa school ako nung lumabas yung result kasi 5 p.m. na yata. Doon 5:30 yung class namin. Tapos, wala kasi ako masyadong sinabihan, pero meron akong parang 2 friends na talagang sila lang yung sinabihan ko. Tapos tumatawag na pala sila kasi nakaabang sila. Tumatawag na sila, hindi ko sila magkaklase na ako. Tapos tapos pagtawag nila, sila yung nagsabi na, uy, nakapasa ka, ganyan. Tapos yung husband ko nagme-message na rin pala. Hindi ko talaga alam kasi nga nasa school ako. Tapos, ayun, tapos tapos nagulat, tapos naiyak ako. Naiyak na ako. Tapos nagulat yung mga classmates ko, bakit? Ganyan. Tapos, yun, sinabi ko na, absent ako last week kasi nag-take ako ng board exam. Tapos yun, nagulat sila kasi nga wala talaga akong sinabihan. Tapos yun, ang saya nila for me. Tapos, nagkataon naman kasi na October 7, birthday nung son ko. So, yun, sinabay na namin yung celebration dun sa birthday niya. Yun, talagang kami, celebrate kami yung weekend nun. Yan, nag-celebrate kami as a family. Yun lang po. Congrats, no? Tapos, effective talaga minsan, no? Mas bawas yung pressure kapag hindi alam ng iba. Oo. Totoo yun. Surprise, no? Oo, ayan. Mamana kayo po that time. Yeah, kasi from Cavite, yung exam namin sa Santa Mesa, Doña Elena something. So, ang ginawa ko noon, parang hindi ako na kasi before yung una kong exam, everyday nagko-commute ako. Imagine, Cavite to Santa Mesa, and then after exam, babalik ako ng Cavite. So, that was really torture. Sabi ko, hindi ko na siya gagawin. So, what I did, merong isang parang transient doon ako na tumuloy. Pero ang problema noon, hindi ako makatulog. Kasi sabi ko, baka hindi ako magising. So, ang mangyayari niyan, hindi ako makakapag-take ng exam. Although malapit lang, malapit lang yun, puresa lang yun eh. So, what happened was, wala akong tulog actually. Nandun ako sa merong Papay doon na place, na restaurant. Doon ako 4 o'clock, andun ako natutulog ako kasi hindi talaga ako makatulog. And then nandiyan na 5 o'clock, 5:30, mag-start na kaming pumila. So, wag niyong gagayahin yun na hindi kayo matutulog. You really have to sleep. Kakain kayo, no? Wag lang kayo uminom na ng kape kasi nakaka-nervyos. Dagdag nervyos talaga siya. Palpitate. Oo, nagpalpitate. So, ano nangyari noon? Kulang talaga ako sa tulog. So, last day, that was September 25, sir, sabi, lalabas daw yung result ng around 10 o'clock in the evening. So, alam mo yung mas mahirap pala yung naghihintay ka ng result. Kasi nandun yung pagiging anxious. So, dumating ako ng Cavite, 10 o'clock, 10:30. Tiningnan ko lang yung cellphone ko. Wala, parang naglalag pa ata siya. Wala. Sabi ko, hindi ko siya hihintayin. I have to sleep kasi kailangan ko talagang bumawi.
So ngayon, around 3:30, nagising ako. Pagising ko, ang una kong tiningnan, yung cellphone, ayun na pala, naka-downloaded na lahat yung result. No? Guys, libre naman di ba mangarap? So ang ginawa ko, tiningnan ko yung pangalan ko doon sa top 10. Top nature. Wala. So okay lang, meron pa namang letter L. So yun, ginawa ko, tiningnan ko hanggang sa finally, lumabas na doon yung Lindo Capilonero Annalyn. And then what we did, lumuhod muna ako, talagang nagdasal ako. Kaya emote ako dun sa picture kanina, kaya natatawa ako. Kasi parang lahat na ng santo, tinawag ko na sa pagpapasalamat. And then I texted my daughter na siguro ano din sila, excited din sila. And my daughter rang me at that time. And then nang nasabi ko lang sa kanya, anak, legitimate psychologist na ako. So yun, and I cried talaga, grabe, yung iyak ko na yon. And then kinabukasan, I have to inform ang Child Protection Unit, no? Unang-una yung director ko, nagpasalamat ako, nag-send ako sa kanya ng email. Tapos yung supervisor ko, nag-send ako ng email, tapos nag-reply kagad sa kanila. That was around 6:30 in the morning. And then yung admin namin, nagsabi lang ako na nakapasa na ako. And then they were so surprised kasi ang bilis ng result ng psychologist yung psychologist, no, na result natin. And then after that, natulog po ako. Doon lang ako nakatulog. Yung celebration. Oo. Hanggang siguro 3:00, 4:00 tulog ako. And then after that, nag-dinner lang kami ng mga anak ko. That's the celebration. And I even told kanina kay Ma'am Rian, kasi until now, kinikilig pa rin ako. At saka, binipinch ko pa rin yung sarili ko. Yun po. Thank you. Thank you so much. So, hanggang sa next time, talagang nandiyan na yan. No? Diba? Yung feelings. Real na. Sir Lihay? Ayun. So, nakakatawa lang sa exam, nag-book ako ng trip sa Baguio. Kumbaga, ito yung mismo board exam, kinabukasan, diretso ng Baguio. Two purpose kung bakit ko ako nag-book sa Baguio. Number one, pag bumagsak ako, sabi ko, doon ako magre-reflect, doon ako iiyak, para walang kilala sa akin. Ayun. Number two, kapag pumasa ako, doon ako mag-celebrate. And good thing, ayun, kinabukasan. Kasi, anong nangyari din nun tulad ni Ma'am, nag-expect ako ng mga 10 p.m. lalabas na yung result. Hindi pa lumalabas yung result. Hindi ako makatulog. Nakakatulog kasi may mga oras na nagigising ako. Ganyan lang. Magulo talaga yung tulog. Tapos, yung 1 o'clock nagtuloy-tuloy na yon. Tapos, yung pagkagising ko, kasi pupunta na ng Baguio, yung kasama ko, sinabi sa akin, congratulations. Pumasagot. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Tapos pinakita niya sa akin yung lumabas sa website. Pangalan ko ba talaga to? Yun yung una kong tanong. Then, nung medyo na himasmasan ako, sabi ko, oh my gosh, psychologist na ako. Then, yun na-realize na, okay, totoo na psychologist na ako. Pupunta ako ng Baguio, hindi para mag-umiyak, hindi para mag-reflect sa mga pinagdaanan yung mga nakaraan na kumbaga sabi ko baka sayang yung nangyari. Pero hindi At the end of the reflection ko is, okay, these are my wins. Ito yung mga ginawa ko. Okay, may mga struggles, pero at the end of the day, may mga struggles na yon, may mga balik siya na positive para sa iyo. Diba? Ang galing mo doon magplano dalawang agenda. So, good thing talaga, doon ka nag-celebrate. Oo. So, anong in-order mo doon? Kasi ako pupunta doon, yung strawberry shortcake Doon ako sa favorite coffee shop ko sa may Quezon Road. Doon ako umorder nung madalas kong biling inumin, tapos yung marshmallow cookies nila. S'mores cookies. Sure. Ayan. So, thank you so much sa share, no? Talagang totoong-totoo na, may times na hindi pa rin makapaniwala, pero nakakatuwa kasi siyempre parang nandun pa rin yung saya. Matatapos tong taon na to na siguro nandiyan pa rin yung parang hangover nga. Parang
PPLE effect. Ayan. So, dahil dyan, siguro ito na yung pinaka-last natin na bahagi, no, na kung saan, siguro kung meron ka message, no, sa mga nakikinig sa atin. Actually, ang aga nitong natin, nung session natin. And ito, uulit-ulit ito, magre-replay ito kasi ipopost ko rin ito sa YouTube channel para mapanood ng mga talagang gusto din pumasa. At marinig nila ito ng paulit-ulit, yung mismong parang mga shinare ninyo na wisdom, no? Para talagang tumatak sa kanila, no? Ayan, kasi may mga ganyan, ngayon maaga, hindi pa masyadong tarantayan. Pero next time na ulit na yung mga ganitong klase ng playlist kasi kailangan na nila ng manghihila sa kanila para ma-motivate sila, di ba? Ngayon, medyo masasaya pa yung mga yan. Eh. Pero yon, ano yung message niyo sa ating mga pag-take ng board examination? So, siguro, simulan natin kay Ma'am Angel. Sige. Ako, maniwala at magtiwala sa sarili saka sa Diyos. Yun talaga. Hindi natin kaya mag-isa eh, 'di ba? May mga battles na hindi mo talaga kakayanin mag-isa, pero kailangan kumapit ka sa Diyos or kung at sino mang higher being yung pananiniwalaan mo, no. Doon talaga tapos 'di ba sabi ko nga lagi ang dasal ko, Lord, thy will be done. Kung ito talaga yung purpose ko, 'di ba? Kung will niyo talaga na makapasa ako, talagang papasa ako. So, yun lang, ulit-ulitin nyo. Ako, yun lang, inuulit-ulit ko tuwing magre-review ako, bago mag-board exam. Tapos, tama si Ma'am Annalyn, no, yung matatawag mo lahat nung lahat ng santo. Nangyari din sa akin, yung sabi ko dun sa friend ko, kasi, October, diba? Sabi ko, girl, usually nagro-rosary ako, yeah, once a day lang, ganyan. Nung board exam, nakatatlong rosaryo ako sa biyahe, tapos bago mag-start yung first exam, tapos during lunchtime, alam mo yun, talagang wala eh, ikaw lang mag-isa doon, hindi ko naman kilala yung mga kasama ko eh, so talagang tatawag ka talaga sa help sa Diyos, no? So feeling mo kayong dalawa para sa inyong dalawa yung battle na yun. So yun lang, maniwala at magtiwala. Maniwala at magtiwala. Maraming salamat. Ayan. What about Sir Lihay? Siguro sa akin, trust your preparation, then have faith in the process. As much as possible, no, take one day at a time. Huwag nating i-compare yung sarili natin dun sa iba kasi may kanya-kanya tayong facing and may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Like for example, ako working while reviewing. So talagang ang hirap pagsabayin yung dalawang yun. Meron naman iba sa atin na full-time na nagre-review lang. So, kumbaga sila, mas madali nila makakatch, mas mahaba yung oras nila to review. Kaya huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba. And aside from that, may kanya-kanya tayong learning styles. Ang may iba dyan na mas gusto nilang nakikinig, may iba dyan na gusto nagbabasa, may iba dyan gusto nilang nararanasan mismo yung nire-review nila. Kumbaga, alamin mo kung ano yung learning style mo, alamin mo kung ano yung makakatulong sa'yo. Kasi ako, ang nangyari sa akin nun is, mas lalo ko natututo pagka meron akong kausap at meron akong pinakikinggan. Kaya magandang tulong din yung YMP app. Kasi kung puro libro lang yan, tulad ni Ma'am Annalyn yata yun, tinitingnan niya lang yung libro or yung reviewer niya. Parang nangyari, gumagalaw lang yung letra, then hindi mo naman siya naiintindihan. Pero the good thing, yung YMP app, binibigyan niya ng boses kung ano yung mga nandun sa libro. Ayun, then mas naiintindihan mo yung mga concepts, yung foundation. Kasi, yun nga, review center ako sa iba, madalas, ang ano na nila is sobrang hirap na ng mga exam. To the point na pag bumagsak ka talaga, madidemotivate ka. And minsan, yung mga concepts, hindi na nila na-discuss kasi they need to focus on kung ano yung agenda nila. Pero with the YMP app, it's self-paced mo siya. Pag may hindi ka naintindihan, you can review, you can rewind ng kaunti. Ayun, tapos isulat mo kung ano yung concept na yun, mga ganon. Ayun. And maganda din, tulad na sabi ko kanina, you try to connect with other reviewees. Huwag mo i-isolate yung sarili mo. Kasi pag in-isolate yung sarili mo, magmumukmo ka dyan, tingin mo mag-isa ka, baka hindi mo kayanin yung laban. At least yung pag meron ka accountability bodies, may mga kasama ka nagre-review, pagka na-demotivate ka na, sila mismo yung tutulong sa'yo, mag-aangat sa'yo, sila yung magre-remind sa'yo na, okay, ito yung nahihirapan ka, sige, ganito kasi yung mga technique dyan.
And gusto ko sinabi ni Ma'am Annalyn kanina no, na kaibiganan niyo si ChatGPT kasi to be honest, nag-ChatGPT din ako and even yung makasama ko sa review. Nag-ChatGPT kami. Halimbawa, may concept kami hindi maintindihan. Okay, compare the theory of Sigmund Freud, Alfred Adler, and Carl Jung. Then gagawa siya ng table. Okay, ito na. Or halimbawa, yung definition ng dreams. Kasi iba yung definition ng dreams ni Sigmund Freud, ni Carl Jung, di ba? So, mas lalong naintindihan natin, okay, ito yung differences nilang dalawa. Even sa mga psychotherapy. Ano yung pinagkaiba nung cognitive behavioral therapy, sa REBT, sa behavioral therapy. So, yun. Then, minsan naglalagay pa ako sa dulo, anong advantage and disadvantage. Yan, isang mahalagang bagay din yun na i-prepare natin. No? Kasi minsan lumalabas sa exam kung ano nga ba yung advantage and disadvantage ng mga concepts, mga theories and therapies. So, yun. Then, tandaan natin, no, yun yan. Sabi ko kanina, trust your preparation and have faith in the process. Lahat ng puyat natin, lahat ng pagod, lahat ng kaba, lahat ng takot, may katumbas yan na mabuting bagay sa tamang panahon. Wow, ang ganda. May katumbas na maganda sa tamang panahon. Uy! Ang ganda ng pagkaka-flow nun. So, parang nakaka-motivate siya. Thank you so much Don. And ayun, no? Sana nakatulong. Sobrang daming tips yun. And for sure, kailangan niya ng mga magte-take ng board exam. And of course, finally, Ma'am Ana. Yes. Para sa mga future psychologists and psychometrician, ito lang yung masasabi ko sa inyo, no? You have to be kind to yourself. That's number one. Hindi mo kailangan maging perfectong tao, no? You just have to be disciplined and consistent sa mga ginagawa mo. And at the same time, again, katulad yung sinabi ni Sir Liha, you really have to trust the process. Yun nga, iba-iba yung way natin, yung learnings natin. May mga tao talaga na gusto nila, tahimik lang na nagbabasa, no? Meron yung iba, yung sa audio or nakikita nila, no? But you really have to understand kung ano yung strength ninyo and at the same time yung weakness ninyo as a reviewee, no? And then at the same time, you really have to take a rest, listen to your body. Kapag ka napapagod, magpahinga, no? Be with your family. Hindi po pwedeng for the whole duration ng review, hindi kayo magkikita. Kasi sila rin yung aangat sa atin eh. May mga times talaga na babaksak tayo, pero sila yung magmo-motivate sa atin, no? Sometimes we just have to hear yung words na kaya mo yan. Okay, wag kang susuko, no? And then sometimes we don't even want to say a word, yung yakap lang. Okay, yung yakap lang or magsisend lang ng mga emoji, malaking bagay, malaking inspiration to. Now, para sa lahat, itong PPLE, okay, 2026, ang kailangan lang natin, ang kailangan ninyo ay magkaroon kayo ng effort and faith sa sarili ninyo at sa Panginoong Diyos. Now, I want to share this. Nung nagre-review ako, laging sinasabi sa akin ng consultant namin sa Child Protection Unit. Sabi niya, Ana, yung pinagdadaanan mo ngayon, magiging testimony mo rin yan balang araw. Yeah? And then, ito pa yung isa sa motivation ko din na lagi kong ginagamit. No? May nagsabi na when you feel poisoned by stress, pressure, and pain of this world, the best antidote is to pray. Nothing more, nothing less. So kung nakayanan ko, makakayanan nyo rin yan. Just believe in YMP Master App. And Dr. Rian, nandyan siya. Pag kailangan, pagka bumababa yung energy natin, motivation natin, you can always talk. Si Ma'am Rian, lang siya, one text away lang siya. Andyan siya. Hindi man agad-agad kasi busy-busy si Ma'am Rian, pero tutugon na tutugon. So again, this is Ana, September 2025, psychologist, board pastor. Yay! Diba? So lahat sila Arsay. Nakaka-proud po kayong lahat. So
For sure may mga magre-replay nito at papakinggan. Actually ako din i-recall ko kasi gusto ko i-post yung mga quotes ninyo na inspiring sa page para ma-highlight kasi sobrang helpful talaga niya. Na kailangan talaga siyang mabigyan ng spotlight per resource person, parang ganyan. So, maraming salamat sa pag-join sa atin this evening. So, with that, maraming salamat po. And of course, sana nag-enjoy din yung lahat ng mga nakinig. So, syempre, ayan, bago ko tapusin ito, no, meron lang ako ipapakita later on. So, with that, maraming po salamat, Sir Lihay, Ma'am Ana, and Ma'am Angel. Ayan. So, goodbye kayong lahat, no? Mag-message, mag-react kayo dito sa ating comment section. Ayan. Thank you. Ayan, so napakasaya at napaka-meaningful. Alam mo, marami pa akong question sana at gusto ko nga sana mag-ask ng mga parang response sa inyo kung meron pa kayong mga possible na mga questions. Pero mukhang nasagot na lahat ng mga usual concerns natin or usual na mga questions din ng mga gustong mag-take ng board examination kasi siksik-liglig talaga yung lahat ng mga shinare nila. Napaka-personal. And sobrang thankful ko na naging vulnerable din sila ngayong gabi. And hindi namin pinag-uusapan sa coaching session yun. Yung mga ganong, parang part ng sarili nila. Kaya sobrang thankful ko talaga tonight. So, with that, sana marami kayong natutunan. At syempre, baka interested din kayo. Sabi nga natin, importante na parang mas marami tayong mga resources o kaya iba pang mga option na fit sa ating, kumbaga, parang lifestyle. Tulad nila, halimbawa, working student, o kaya naman parang nagtatrabaho, tapos nag-aaral ng master's kaya working student, di ba? Kaya working mom, o kaya matagal ka nang graduate, tapos feeling mo kailangan mo lang ng refresher, ganyan. So makakatulong si YMP Master App kasi merong platform kung saan comprehensive yung mga videos, organized din siya. Hindi siya yung parang may nagsalita tapos binidyohan lang. Hindi siya ganon. Hindi siya maingay, maayos yung audio, maayos yung mismong videos. Talaga naka-arrange siya based dun sa mga chapters na needed. At meron din siyang drills o mga specific questions, merong pagtatrack halimbawa nung mismong kung ano na yung mga naaral mo or napanood mo, ilan na yung watch hours mo, kaya makikita mo kung talagang nanonood ka o hindi. Hindi ka makakapunta sa next video kung hindi mo to natapos. So ito yung mga features na mababasa ninyo sa baba. Drills and rationale, summarize. Siyempre kung meron kang Masikhay program, ayan, intensive review, may kasamang coaching yan. Kasi alam namin, hindi namin kayo pwede pabayaan ng self-paced lang dahil kailangan nyo na every month na pang-push para umangat kayo, kaya naman ma-monitor kayo. And dito parang meron tayong community. Sa Maagap naman, ito yung maaga kang magre-review na program. So, kaya siya tinawag na Maagap. And then, syempre sa Restback, meron tayong mga discount din dyan. Exclusive ito para sa mga retakers. So, dinevelop na talaga siya para dun sa mga tao na konting refresher, tapos support din, syempre. Para talaga malaman, particularly, saan ba kayo nahirapan, paano ka mas matutulungan. So, talaga naka-focus dun sa paano ka mas matutulungan. Hindi yung parang uulitin lang sa yung mga diniscuss. Pwede mo naman ulitin yung mga ni-lecture, pero hahanapin natin particularly ano yung parang kailangan mong support. Oo. So, kaya kailangan ng feedback session dito para sa Restback na program na to. So, ayan yung mga programs na to. Isipin mo kung ano yung pinaka-applicable sa'yo. Masikhay for intensive program and may coaching na kasama. Nababasa nyo naman siya dito. Sa Maagap, ito yung parang advanced na study companion lang, refresher lang siya. Siyempre, hindi siya kasing incentive ni Masikhay. And of course, Restback din tayo na exclusive for retakers. At ito yung mga features sa ilalim, mababasa ninyo. Pero para maintindihan nyo, syempre meron kaming demo. Nasa page din naman ng YMP Master App Facebook page, yung mismong demo niya or kung ano yung tsura ng platform. So with that, ayan, sana nakatulong din yung mismong lecture natin dito. Kaya yung parang konting kamustahan or conversation, no? Para makapag-prepare kayo sa board examination, no? Alam ko na gusto nyo itong mapanood ulit, kaya meron tayong replay, makikita nyo sa page, at syempre ipopost din natin sa YouTube channel para sa mga taong maka-YouTube at hindi sanay masyado sa Facebook kasi nasa-stress sa Facebook. Ayan, with that, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, at muli po maraming salamat sa inyo. Good luck, future psychologists and psychometrician!